magandang umaga po ulit sa ating lahat. Yung nasa labas, may nasa labas po, mangyari po na pumasok po tayong lahat dito sa loob, except yung mga ushers. Conference at CRBC sa darating na February 3 and 5. Ito po yung ating ipanalangin. RBIPT class on Christology, February 9 to 13. Yung Revamp Camp o Family Camp, malapit na po ito, sa April po ito. Sa February 21, Saturday, 10 a.m., magkakaroon po ng recovenanting ceremony sa MCBC. Sa MCBC po ito gagawin, no? Yung recovenanting natin. Tapos po sa February 22, 9 a.m., joint worship service at MCBC. Full day po ito. So sa MCBC po tayo, sa February 22, 9 a.m. po tayo. Hanggang hapon siguro. At meron din mga ilang reminders din po ko. Sana po ay yung ating mga cellphone po ay ating i-silent. At if possible po, ay kung makakapag-restroom na po tayo, ay gawin na po natin para maiwasan po natin yung distractions. And of course, yung mga bata na narito, sana bantayan po natin sila. Okay, bago po ako magpaawit, nais ko po nung magbigay ng ilang talata, yung Ephesians 2:8 and 9. Sinasabi po rito na for by grace are you saved. For by grace are you saved. Forgot the exact na ka. Saglit na ka. Buksan ko na lang po, no? Medyo nagblanko yung utak ko. Ephesians 2:8 and 9, sabi rito, for by grace, you have been saved through faith. And this is not your own doing, it is the gift of God. Not a result of works, so that no one may boast. So, makikita po natin sa talatang ito, kung ikaw ay isang mananampalataya na, yung kaligtasang natanggap mo ay biyaya ng Diyos. Ito ay regalo ng Diyos. Hindi dahil kung ikay gumawa ng mabuti. Dahil ang paggawa ng mabuti ay isang maruming basalang sa harap ng Diyos. Naligtas ayon sa kanyang biyaya. Actually, hindi natin kaya iligtas ang sarili natin. Kasi sabi nga sa Ephesians 2:1, na lahat tayo ay patay dahil sa ating mga pagkakasala. Kasi sinabi siya dyan, nalimutan ko na yung eksaktong chapter, na ang Panginoon si Kristo, ang Panginoon ang nagdadala sa atin para sa Panginoon. Ang Panginoon si Kristo ang nagdadala sa atin sa Panginoon. At may naalala rin akong verse na ang kaligtasan po natin ay ayon sa kanyang kalooban. That is John 1:13. Nalaligtas tayo hindi sa kalooban ng laman, ng tao, ng dugo, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kung naririto ka ngayong umaga at ligtas ka, magpasalamat ka. Naligtas ka ayon sa kanyang biyaya. At kung naririto ka ngayong umaga, pero wala kang kaligtasan, sana matanggap mo yung biyaya ng kaligtasan. Kung sa palagay mo ng Panginoon ay kumikilos na sa buhay mo at nais ng Diyos ang sumampalataya ka na sa Kanya at magsisi ka ng kasalanan mo, ang tanging magagawa mo lamang ay lumapit sa Kanya, magmakaawa, dahil ang Diyos, isang Diyos na kailanman ay hindi kayo itatabon. Okay, tayo po umawit. Ang ating unang awitin ay
count the pound of every blessing. Tayong lahat ay tumayo. Nais ko muna i-recognize po yung ating bisita, Miss Sudi Hall ng MCBC at Harvey Hall, MCBC din siya, at si Christine Manais, ito ay kasama sa trabaho ni Father Arno. Salamat po sa inyo. Let us pray. Una kay ng Diyos, maraming salamat po sa oras na binigay mo sa amin. Na kung saan ay dinala mo kami dito sa iyong tahanan upang muli ay marinig namin ang pagpapala na iyong salita. Tulungan mo po kami, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon, ay aming unawain sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, ang mga salita mo ay may sa buhay namin sa aming mga buhay. Nawa, ang mga salita mo, Panginoon, ay bulay-bulayan namin araw at gabi, Panginoon. Lord, salamat po sa kabutihan mo po sa amin, na kung saan narito kami, Panginoon. Salamat po na ikaw po ang manguna, Panginoon. Ikaw po ang masentro sa araw na ito. Lord, ikaw rin po ang patuloy na gumawa sa mga naririto na wala po pong paligtasan. Nawa, Panginoon, gaya ng sinasabi sa Ephesians 2:8-9 na aking nabanggit kanina, nawa, Panginoon, ito'y kanilang maunawaan na ang paligtasan ay isang biyaya at regalo ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng gawa. Lord, salamat po sa talatang ito. Salamat po na ikaw isang Diyos na kailanman hindi mo kami itataboy. Basta lumapit ang mga di pa nakakilala sa iyo. Nawa, Panginoon, sila ay kailanman, Panginoon, itatanggapin mo, Panginoon. Handa mo silang tanggapin, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong kabutihan. Nagalain ko rin po, Panginoon, ikaw patuloy na mamuna sa pagsalita mo sa araw nito. Bigyan mo siya ng sapat na katalinuhan. At nawa ang banal na Espiritu mo ay patuloy na gumawa sa kanya, Panginoon, sa oras na ito. At sa kanyang pagsasalita. Pinupuri na namin, pinasasalamatan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.
Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Dako na po tayo sa ating scripture reading. Inayaan ko po lahat na makibukas sa akin sa Genesis chapter 32. Again, Genesis chapter 32. Verses 22 to 32. Genesis chapter 32, verses 22 to 32. Verse 22. The same night he arose and took his 2 wives and 2 female servants and his 11 children and crossed the ford of the Jabbok. He took them and sent them across the stream and everything else that he had. And Jacob was left alone. And a man wrestled with him until the breaking of the day. When the man saw that he did not prevail against Jacob, he touched his hip socket, and Jacob's hip was put out of joint as he wrestled with him. Then he said, "Let me go, for the day has broken." But Jacob said, "I will not let you go unless you bless me." And he said to him, "What is your name?" And he said, "Jacob." Then he said, "Your name shall no longer be Jacob, but Israel, for you have striven with God and with men and have prevailed." Then Jacob asked him, "Please tell me your name." But he said, "Why is that you ask my name?" And there he blessed him. So Jacob called the name of the place Peniel, saying, "For I have seen God face to face, and yet my life has been delivered."
The sun rose upon him as he passed Penuel, limping because of his hip. Therefore, to this day, the people of Israel do not eat the sinew of the thigh of that is on the hip socket, because he touched the socket of Jacob's hip on the sinew of the thigh. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Kukontinue po tayo sa chapter 32. So, gusto ko lang mabigyan pansin po dito, itong binasa kong passage. Sa Bible ko, sa ESV, nakalagay dito, Jacob wrestles with God, dun sa passage na to. Tapos nakita ko siya, napansin ko siya na sandwich siya nung 32 na simula at 33. Nakalagay dun sa una, sa 32, simula ng 32, Jacob fears Esau. Sa 33 naman, Jacob meets Esau. So nakita ko siya na yung fear ni Jacob, nag-lead kay Jacob to wrestle with God or take hold of God in prayer. Tapos doon nag-lead, pagkatapos is minute na ni Jacob yung kapatid niya na si Esau. Pansinin niyo rin po na he was alone. He was left alone to pray. That the man was not a mere man, but a theophany or a visible manifestation of God. Sabi dito sa verse 30. And in this case, ito ay isang Christophany or a pre-incarnate Christ. Nakita natin to sa kinonfirm nito ng Hosea chapter 12 verse 4. Ito'y pinapakita na ito ay ang anghel, the angel of Yahweh. Mapansin natin din sa passage na binasa natin na God took Jacob's strength, which is yung hip niya at this point kasi naipag-wrestle. Yung term is wrestle. And take note nyo po, yung in wrestling, ang pivot o central point ng kalakasan ng isang wrestler ay yung kanyang hip. So nakita natin, as Jacob wrestles with God, tinanggal ng Diyos ang kanyang kalakasan, which is yung kanyang hip. Parang nabalian niya kanyang hip. Yet, Jacob still wrestled with God, crying out na, I will not let thee go until thou hast blessed me. And the Lord acknowledges this by giving him a new name, which is Israel. What we see here, marami tayong pwedeng makita, mapiga dito sa passage na to dahil napakayaman ng salita ng Diyos. Ngunit meron lamang akong gustong i-highlight na etong mga bagay na ito. God is ever near to us. The Lord is a stronghold for the oppressed, a stronghold in times of trouble, and those who know your name put their trust in you. For you, O Lord, have not forsaken this who seek you. God uses our fears for us to be driven towards Him. Kaya nag-lead to in prayer kay Jacob wrestling with God kasi, unang-una, binasa ko kanina, Jacob fears Esau dun sa panimula ng chapter 32. At ito'y nag-lead sa kanya in taking hold of God in prayer. And nakita rin natin dito, ang Diyos mismo bumali ng kanyang confidence, which is yung, at this scenario, yung kalakasan niya is yung kanyang hip. Pero makita natin, ma-apply natin yan na possible to sa ating mananampalataya na umasa tayo sa ating sariling kalakasan, pera, kapangyarihan, earthly resources, and even our good works and piety. Binabali ng Diyos ito, tinatanggal ng Diyos ito for us to see na He is alone is sufficient and we have to trust and have faith on His character. Like Jacob holding onto the promises of God, promises ng Diyos kay Abraham at Isaac na sinabi niya na, I will not let thee go unless you bless me. Not letting go of God, not letting go of God in prayer. And ganoon din sa atin, taking hold of God in prayer, taking hold of Him, wrestling with Him in prayer. So, ang tanong sa atin dito, mga kapatid, ang challenge sa atin dito is that, do we take hold of God or do we wrestle with God in prayer? Do we cling onto Him and His promises and appeal yung promises niya sa Kanya in prayer? Or we pray lang ng once, tapos kalimutan na natin, never again pray yung mga pinagpipray natin. Isang beses lang, naalala lang, o di na natin siya nabanggit ulit. Do we do this? Or do you pray? Do we pray using God's promises towards us in Christ Jesus? Yung prayer ni Jacob is appealing siya dun sa promises kay Abraham and Isaac. Sa atin may greater na promise kay Christ. So do we pray pleading sa promise kay Kristo Jesus? Do you praise the Lord for removing the things that you have confidence beside of Him? Pinupuri ba natin ng Diyos natin dahil inaalis niya o binibigyan niya tayo ng trials? Inaalis niya, pinapakita niya sa atin nating kahinaan at ating kasalanan. Katulad nung nabanggit kanina sa Sunday School. Do you think the Lord that He uses our weaknesses and trials for us to be drawn towards Him? Or nagagalit tayo, naiinis tayo kasi hindi naaayon sa ating
perception or naiaayon sa ating kalooban yung mga nangyayari. Pero di natin nakikita na yun pala yung mga pamaraanan upang ilapit tayo ng Diyos towards sa kanyang sarili. For unbelievers, sa mga hindi mananampalataya, if you pray now, kasi yung passage na to regarding prayer, na ito lang mayroong illustration, may physical na pangyayari. Pero ito yung prayer. Wrestling with God is prayer. For you, if you pray, there unbeliever or aming mga kaibigan na wala pang pagkakilala kay Kristo, pag nananalangin ka, confidence mo, yung sa iyong sarili. Piety mo, religiosity mo, papunta mo dito. Ayun yung strength mo. And if you we all broke God's law, and our prayer is an abomination sa Diyos, unless we come to Christ as our only hope and confidence. Ang tanging panawagan namin na sa iyo is talikuran mo yung kasalanan at kilalanin mo si Kristo Jesus, tapos kilalanin mo na ikaw makasalanan at siya lamang ang iyong kalakasan at ang iyong pangangailangan. Siya lamang makakapagpuno ng iyong pangangailangan bilang tagapagligtas at ang iyong Panginoon. Tanggapin mo siya ngayon, papasakop ka sa kanya ngayon at bago pa mahuli ang lahat. Brother Jay. Manalangin po tayo. Aming Diyos, salamat po sa mga mensahe na aming natutunan sa scripture reading. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na nakita namin at kung paano nyo po, Panginoon, tinanggalan o pinilay si Jacob upang matanggal sa kanya anumang kanyang forms ng pagmamalaki sa kanyang sarili at siya'y maging dependent sa inyo. Nawa, O Diyos, ganun din ang realidad na mangyari sa amin, na anuman, Panginoon, ang aming mga kakatiwalaan na labas sa iyo, maging trabaho man namin ito, career namin, aming savings sa bangko, ang aming mga mahuhusay na pagpaplano para sa bukas. Bagamat mabubuti ang mga bagay na ito, O Diyos, kung ito po, Panginoon, ang nagiging dahilan para hindi na kami magtiwala sa iyo, nawa, O Diyos, ay ituwid niyo po kami. At nawa, O Diyos, ay palaguin niyo po kami sa kababaang loob, sa pagiging dependent sa iyo, at sa pagiging watchful sa aming mga kaluluwa, kagaya din ng napag-aralan po namin kanina sa Sunday School. Lubos po kami nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa pagdala sa aming lahat sa panambahan na ito. Sa nakalipas na 6 na araw, humarap po kami sa mundo, na-expose kami sa mga kakilala namin na walang pagkakilala sa iyo, nakatagpo kami ng mga kasalanan at temptasyon. Ngunit salamat, O Diyos, at sinustain niyo po ang aming mga kaluluwa at narito kami ngayon. Bigyan niyo po kami ng kahandaan, ng focus sa aming worship. Makinig kami sa iyong salita ng merong kauhawan at kagutuman. Dinadakila po namin sa aming kalagitnaan ng iyong anak na si Jesucristo na hinandog niyo po para pampawi ng inyong galit sa amin. Nagpapasalamat kami sa handog niya sa krus ng Kalbaryo kung saan dumanak ang kanyang dugo para sa aming kapatawaran. At hinihingi namin, O Diyos, na tuparin niyo po ang inyong pangako na ikakaloob ninyo ang inyong banal na Espiritu Santo sa aming pagtitipon. Sa ganun ay mapuspos kaming lahat ng bagay na nakakaluwalhati, Panginoon, sa iyo. Dinadalangin din namin, O Diyos, ang aming mga kapatiran na hindi namin kasama ngayon sa aming pagtitipon, kagaya ni Sister Jam na nakakaranas ng sakit. Nawa, abutin niyo po ang aming mga kapatiran na may nararamdaman sa umagang ito. Nawa, mag-minister ang salita mo sa kanila. Huwag silang magpabaya sa araw na ito at mapanatili pa rin nilang banal ang araw na ito bagamat hindi nila kasama ang kanilang mga kapatiran sa pagtitipon. Pinapanalangin namin, Panginoon, sa iyo ang kanya-kanya naming paglakad sa pananampalataya. Palaguin niyo po kami sa pagmamahal sa inyong anak na si Jesucristo at palaguin niyo rin po kami, O Diyos, na tunay na pagmamahal namin sa isa't isa. Nawa matupad sa amin ang sinabi niyo sa inyong salita na magpapasanan kami ng kabigatan ng aming mga kapatid. Tinataas din namin sa iyo, O Diyos, ang aming papalapit na Recovenanting Ceremony sa February 21. Nagpapasalamat po kami sa MCBC sa pagtulong sa amin, sa paggabay sa amin. Naranasan po namin, O Diyos, ang iyong pagmamahal, ang kalinga mo sa amin dahil nagkaloob po kayo ng iglesia, ng 4 na pastor na nangangalaga sa aming kaluluwa, bagamat pansamantala lamang. At nawa tulungan niyo po kami, O Diyos, sa seremonya na ito. Nawa matagpuan ng bawat membro na maitatalaga na nasa estado ng kaligtasan at naiintindihan po nawa namin ang aming mga responsibilidad bilang kaanib ng iyong lokal na iglesia.
Nawa kayo ang manguna, Panginoon, sa kaganapan na ito. Nadalangin din namin sa iyo, O Diyos, ang aming kapatid na nagdadalang tao, si Sister Mildred. Tulungan niyo po nawa siya, ganon din si Brother Roman, sa pag-aalaga sa kanya. Nawa pagkaloob niyo po ang kanilang mga practical na pangangailangan sa pagtugon nila dito sa biyaya na ito. Dinadalangin at nagpapasalamat din po kami, O Diyos, sa iyo sa safe na travel ng mother ni Brother Vincent pabalik ng Qatar, at ganon din, O Diyos, sa travel ni Sister Julie at ng kanyang family papunta ng London. Nagpapasalamat po kami sa pag-ingat niyo po sa mga buhay nila. Ganon din, O Diyos, ang aming mga kapatid na nasa Baler ngayon, si Brother Bar and si Sister Jen. Ingatan niyo po nawa, O Diyos, at nawa pagpalain niyo rin po ang gawain kung saan sila dumadalo ngayong umaga na ito. Pinagpapasalamat din po namin, O Diyos, ang opportunity kay Brother Jake na makaupo sa worship service doon sa MCBC ngayon. Nawa kumilos kayo sa kanyang kaluluwa at maging part ito, Panginoon, ng kanyang paghasa mo sa kanya sa ministeryo. Pagpalain nyo rin po, Panginoon, ang gawain doon sa moonwalk. Tulungan nyo po ang mga mangangaral doon sa kanilang pulpito. At ganoon din dito, O Diyos, pagpalain nyo po ang pulpit ministry sa umagang ito. Mahina ang iyong lingkod, mahina ang tagapangaral hanggang sa hapon, hindi po namin ito kaya. Wala po kaming kakayanang pangsarili kung sa amin kami titingin. Kailangan naming umasa sa grasya na pinagkakaloob mo. Nawa kumilos kayo sa aming kalagitnaan at bibig mo nawa ang marinig namin at walang kamalian na lalabas mula sa pulpitong ito at mapatunayan na ang lahat ng maririnig namin ay para sa ikatitibay ng aming pananampalataya. At loobin nyo rin, O Diyos, na ang mga maaabot ng mensahe ngayong umaga na wala pa sa kaligtasan kay Jesucristo, nawa tumimo sa puso na ila ito, nawa pabagsakin mo ang kanilang rebellion laban sa iyo at itong maging araw na sila'y mananampalataya sa iyong anak na si Jesucristo. Lahat ng bagay na ito, O Diyos, ay tinataylaga namin sa iyo na may paniniwala na kayo ang may kayang magpaganap sa lahat ng ito. Nagpapakumbaba kami at nagpapasakop sa kalooban mo. Sa iyo lahat ng kapurihan, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay, tumungo po tayo sa tithes and offering o pagkakaloob. At tayo po ay umawit ng isang awitin, May the Lord find us faithful. Lahat tayo tumayo.
Tayo po'y manalangin. O aming Panginoong Diyos, salamat po sa inyong katapatan sa aming mga buhay. Patawarin niyo po kami sa mga panahon na kami hindi naging tapat sa inyo. At sa aming paglakad bilang inyong mga tinubos, hinihiling po namin ang inyong biyaya na sa araw-araw ay kami matagpo ang tapat at tunay na nananampalataya sa aming Panginoong Hesukristo. Alam namin, Panginoon, na hindi niyo po kami pinapabayaan. Nakita namin ito sa aming mga buhay. Hindi po nawa sa kakayanan naming magbigay o sa anuman ang maging seguridad namin sa aming mga buhay. Nihiling namin, Panginoon, na tunay na kami, we will live every day in faith. We will live every day with boldness and with confidence. Hindi po dahil sa anong meron kami, kundi alam namin na that you are with us. Alam po namin dahil kasama namin kayo ay aming mapagtatagumpayan ang anumang obstacles na aming mararanasan sa aming buhay. Gaya ng inyong pagsama sa mga Israelites sa wilderness upang makarating doon sa promised land, we know that you are also with us as pilgrims of this world. And we know that we will lack nothing because you are with us. Naway, samahan niyo po kami sa aming pakikinig ngayong umaga. Naway, matagpuan niyo po kaming tapat din na nakikinig sa inyong salita at ang inyong mga ngaral din ngayong umaga, bigyan niyo po ng kalakasan at katapatan. Ito po lahat ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagpalang araw ng Panginoon sa ating lahat, mga kapatid. At magpapatuloy po tayo sa pag-aaral natin sa Aklat ng Mga Hukom. Nandito pa rin po tayo sa Kabanata Siyam. Nung nakalipas po natin na pag-aaral, tinalakay po natin yung talata 1 hanggang 21. Ngayon po, magpapatuloy tayo. Titignan natin ngayon yung remaining verses ng chapter 9, verses 22 to 57. Inaanyayahan ko po kayo na buksan ang inyong mga Biblia. Ulitin ko po sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata Siyam, talata 22 hanggang 57. Medyo mahaba po ito. Judges chapter 9, verse 22 to 57. Pangunahan ko po ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Si Abimelech ay namuno sa Israel sa loob ng 3 taon at nagsugo ang Diyos ng isang masamang spirito sa pagitan ni Abimelech at ng mga lalaki sa Shechem. At ang mga lalaki sa Shechem ay nagtaksil kay Abimelech. Ito ay nangyari upang ang karahasan na ginawa sa 70 anak ni Jerubbaal ay maipaghiganti at ang kanilang dugo ay singilin kay Abimelech na kanilang kapatid na siyang pumatay sa kanila at sa mga lalaki sa Shechem na nagpalakas ng kanyang mga kamay upang patayin ang kanyang mga kapatid. Kaya tinambangan siya ng mga lalaki sa Shechem sa mga tuktok ng bundok. Kanilang pinagnakawan ng lahat na dumadaan sa daang iyon at ibinalita ito kay Abimelech. Verse 26, nang dumating sa Shechem si Gaal na anak ni Ebed, na kasama ng kanyang mga kapatid, inilagak ng mga lalaki sa Shechem ang kanilang tiwala sa kanya. Sila'y lumabas sa bukid na mitas sa kanilang mga ubasan, pinisa at nagpista pagkatapos ay pumasok sila sa bahay ng kanilang Diyos. Nagkainan at nag-inuman at nilait si Abimelech. At sinabi ni Gaal na anak ni Ebed, sino ba si Abimelech? At sino ba tayo sa Shechem upang tayo paglingkuran siya? Hindi ba anak ni Jerubbaal at si Zebul, ang kanyang pinuno, ang naglingkod sa mga tauhan ni Hamor na ama ni Shechem? Bakit tayo maglilingkod sa kanya? Sana ang bayang ito'y mapasailalim ng aking kamay. Kung magkagayon, aking paaalisin si Abimelech. Sasabihin ko sa kanya, dagdagan mo ang iyong kawal at lumabas ka. Nang marinig ni Zebul na pinuno ng lungsod ng mga salita ni Gaal na anak ni Ebed, ay nagningas ang kanyang galit. At nagpadala siya ng mga sugo kay Abimelech na nagsabi, si Gaal na anak ni Ebed at ang kanyang mga kapatid ay naparoon sa Shechem. At kanilang sinulsulan ang lungsod laban sa iyo. Kaya't ngayon umalis kayo sa gabi, ikaw at ang mga lalaking kasama mo at mag-abang kayo sa bukid.
Kinaumagahan, pagsikat ng araw, ay maaga kang bumangon at lusubin ang lungsod. At kapag siya at ang mga taong kasama niya ay lumabas laban sa iyo, ay magagawa mo sa kanila ang hinihingi ng pagkakataon. Verse 34, kinagabihan si Abimelech at ang lahat ng 40 na mga lalaking kasama niya ay nag-abang sa Shechem. Lumabas si Gaal na anak ni Ebed at tumayo sa pasukan ng pintuang bayan. Si Abimelech at ang mga taong kasama niya ay tumindig sa pananambang. Nang sila'y makita ni Gaal, kanyang sinabi kay Zebul, may mga lalaking bumababa mula sa tuktok ng bundok. Sinabi ni Zebul sa kanya, ang iyo'y nakikita ay mga anino ng mga bundok na parang mga lalaki. Nagsalita uli si Gaal, tignan mo, may mga lalaking bumababa mula sa kalagitnaan ng lupain. At ang isang pulutong ay dumarating mula sa daan ng Insina sa Meyonanim. Na magkagayoy sinabi ni Zebul sa kanya, nasan ngayon ang iyong bibig na iyong sinabi, sino si Abimelech upang tayo maglingkod sa kanya? Hindi ba ito ang taong inyong hinamak? Lumabas ka ngayon at lumaban sa kanila. Verse 39, at lumabas si Gaal sa unahan ng mga lalaki sa Shechem at nilabanan si Abimelech. Hinabol siya ni Abimelech at siya'y tumakas sa harap niya at maraming nabuwal na sugatan hanggang sa pasukan ng pintuang bayan. Kaya't si Abimelech ay nanirahan sa Aruma at pinalayas ni Zebul si Gaal at ang kanyang mga kapatid. Kaya't sila'y hindi makapanirahan sa Shechem. Nang sumunod na araw, ang mga tao ay lumabas sa parang at ibinalita ito kay Abimelech. Kinuha niya ang kanyang mga tauhan at hinati sa 3 pangkat at nagbantay sa parang. Siya'y tumingin at kanyang nakita ang mga tao ay lumalabas sa bayan, siya ay bumangon laban sa kanila at pinatay sila. Si Abimelech at ang mga pangkat na kasama niya ay sumugod at tumayo sa pasukan ng pintuan ng lungsod, habang ang 20 pulutong ay sumusugod doon sa lahat ng nasa bukid at sila'y pinatay nila. Lumaban si Abimelech sa lungsod ng buong araw na iyon, kanyang sinakop ang lungsod at pinatay ang mga tao na nasa loob niyon. Kanyang giniba ang lungsod at sinabuyan ng asin. Verse 46, nang mabalitaan iyon ng lahat ng mga lalaki sa tore ng Shechem, pumasok sila sa kuta ng bahay ng Elberit. Ibinalita kay Abimelech na ang lahat ng mga tore ng Shechem ay nagtitipon. Kaya't umakyat si Abimelech sa bundok ng Zalmon at ang mga lalaking kasama niya. Kumuha si Abimelech ng isang palakol. Pumutol ng mga bigkis ng mga kahoy at ipinasan sa kanyang balikat. At sinabi niya sa mga taong kasama niya, kung ano ang nakita ninyong ginagawa ko, magmadali kayo at gawin ninyo ang aking ginagawa. Kaya't bawat isa sa mga tao ay pumutol ng kanya-kanyang bigkis at sumunod kay Abimelech, ipinaglagay iyon sa kuta at sinunog ang kuta sa pamamagitan niyon. Kaya't ang lahat ng mga tao sa tore ng Shechem ay namatay rin na may 1,000 lalaki at babae. Pagkatapos ay pumunta si Abimelech sa Tebes at nagkampo laban sa Tebes at sinakop iyon. Ngunit may isang matibay na tore sa loob ng lungsod at tumakas ang mga lahat ng lalaki at babae na nasa lungsod at pinagsarhan ang kanilang sarili doon. Pagkatapos ay umakyat sila sa bubungan ng tore. Verse 52, pumunta si Abimelech sa tore at lumaban. Lumapit sa pintuan ng tore upang sunugin iyon ng apoy. Ngunit may isang babae na naghagis ng isang pang-ibabaw na bato ng gilingan sa ulo ni Abimelech at nabasag ang kanyang bungo. Na magkagayoy dali-dali niyang tinawag ang kabataang lalaki sa kanyang tagadala ng sandata at sinabi sa kanya, bunutin mo ang iyong tabak at patagin mo ako. Baka sabihin tungkol sa akin ng mga tao, isang babae ang pumatay sa kanya. At sinaksak siya ng kanyang batang tauhan at siya'y namatay. Nang makita ng Israel na patay na si Abimelech, umuwi ang bawat lalaki sa kanya-kanyang bahay. Gayon pinagbayad ng Diyos si Abimelech sa kasamaang ginawa niya sa kanyang ama at sa pagpatay ng kanyang 70 kapatid. Last verse, 57, at ang buong kasamaan ng mga lalaki sa Shechem ay ipinataw ng Diyos sa kanilang mga ulo at dumating sa kanila ang sumpa ni Jotam na anak ni Jerubbaal. Saglit tayong manalangin. O Diyos, mahaba po ang aming binasa, marami po itong nilalaman. Tulungan niyo po kaming maunawaan ito pagkat mahina po kami. Kailangan po namin ng grasya ninyo para maunawaan ang iyong salita sa umagang ito. Mangusap ka, O Diyos, mangusap ka pang kaligtasan ng mga taong wala pa sa iyo. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mahaba po yung ating binasa, ilang talata po ito, at tulungan tayo ng Diyos na maintindihan po yung salaysay dito sa Kabanata 9 ng Aklat ng Mga Hukom. At kung naaalala po natin, dun sa nakalipas nating pag-aaral,
nakita natin doon na namatay na po si Gideon. Namatay na po si Gideon at although hindi naman siya naging hari, bagamat gusto siyang gawing hari ng mga taga Shechem, ng mga taga Israel dahil siyang nagpalaya sa kanila mula sa mga Midianita, hindi niya po tinanggap ito, ngunit namuhay siya na tila ba hari. At nang siya'y mamatay, sinikap ng kanyang anak, yung kanyang pinakamapangarapin na anak na si Abimelech, na sumunod sa trono neto ni Gideon. At paano yan ginawa ni Abimelech? Kung naaalala po natin, pumunta siya dun sa Shechem, hindi sa Ofra. Pumunta siya dun sa lupain ng kanyang ina, at nangarapatan siya sa kanilang familial connection. Minanipula niya po yung mga taga Shechem para kilalanin siyang hari, and officially, naging hari po siya dahil pinapatay niya yung kanyang mga kapatid. Para wala siyang kalaban sa trono, siya lang yung kikilalaning hari. Pagkamatay ng ama niyang si Gideon, pinatay niya po yung 70 niyang kapatid sa iisang bato. Diba, naalala ninyo, inuntog niya isa-isa yung kanyang 70 na kapatid. Dinunggol niya sa bato, namatay silang lahat. So siya lang yung nag-iisang naging tagapagmana nung trono. At hindi lahat ng kanyang kapatid ay napatay niya. May isang nakatakas, si Jotham. At si Jotham, nung nabalitaan na naluklok ang kanyang evil brother na si Abimelech, siya umakyat doon sa bundok ng Gerizim at nag-pronounce siya ng sumpa na babagsak sa Israel at sa Shechem dahil iniluklok nila si Abimelech sa maling paraan. Naalala ninyo, di ba? Hindi tumingin yung Israel, hindi sila tumingin yung mga taga Shechem sa biblical qualification ng isang hari. Merong 7 qualification of a biblical king mula pa lang dun sa Book of Deuteronomy, hindi po yung tinignan ng Israel. Ang tinignan nila, kapamilya kasi namin si Abimelech. Sige, pwede na yan, gawin na nating hari. Total, family member natin. Nakita natin doon na pag nagluklok tayo sa posisyon ng isang tao, lalong-lalo sa kalipunan ng tao ng Diyos, pag nagluklok po tayo ng mangunguna na hindi pasok sa biblical qualification, ano pong nangyayari? Kaguluhan, chaos, civil war. Yun po yung nakita natin, na yung karnal na pamumunong hindi nakaugat sa biblical na qualification, nagbubunga po yan ng kaguluhan. At lilinawin ko lang po, kasi nung after ko mag-preach the last time, may nag-approach sa akin, sabi niya, Brother Jay, hindi pala si Saul yung unang hari ng Israel, si Abimelech. Kasi akala ko ba, tinuturo sa Sunday school, si Saul yung unang hari. Bakit sabi mo dito, naging hari si Abimelech? Kasi si Gideon, hindi naman siya official king, di ba? Pero yung officially kinilala na king, si Abimelech. So dapat, sa history, si Abimelech ang first king. Well, si Abimelech po, hindi niya po kasi pinagharian yung buong Israel. Hindi po sila naging imperyo. Yung kanyang kapangyarihan, nalimit lang po sa iilang bayan, hindi totally sa Israel. At tandaan ninyo, nagsimula siya sa Shechem lang, umabot ng Tebes, umabot pa sa mga karatig nilang bayan, pero hindi po Israel in total. So, sa history, yung first king pa rin ng Israel, sa record, si Saul pa rin po, kasi siya yung unang king ng buong Israel. And, bago tayo himay-himayin yung salaysay, tignan natin yung verse 22, kung paano nagsimula. Sabi sa verse 22, si Abimelech ay namuno sa Israel sa loob ng 3 taon. So let's pause for a moment. Ilagay natin yung sarili natin sa paanan muna ni Jotham. Anong pakiramdam ni Jotham sa verse 22? Sa tingin ninyo? Kasi ikaw si Jotham, pinatay ni Abimelech, your evil brother, pinatay niya yung 70 mong kapatid. Tapos, sa galit mo, umakyat ka ng Gerizim, nag-pronounce ka ng sumpa na, Shechem, pag di nyo tinama ang landas ninyo, susunugin kayo ni Abimelech, susunugin nyo din si Abimelech, maglalaban-laban kayo. Then, you are expecting, nagigising yung Shechem, di ba? Dahil nag-pronounce ka ng warning, nag-pronounce ka ng sumpa, nag-pronounce ka ng judgment from a holy mountain, Mount Gerizim. So, ang expectation mo, magigising sa kalituhan itong Shechem, tatalikod sa masama nilang gawa, itatama ito, at yung Diyos na banal, maggagawad ng hatol sa kanyang masamang tao na ito na si Abimelech. Yan ang expectation mo kung ikaw si Jotham. Tama? Pero ano nangyari? For 3 years, hindi niya nakitang kumilos ang Diyos. For 3 years, hindi kumilos ang Israel. Na mayagpag, naghari, naging makapangyarihan ng kanyang evil brother na si Abimelech. So, kung ikaw si Jotham, anong emotion mo?
Naririnig pa ba ako ng Diyos? May pag-asa pa ba tong bayan na to? Bakit hinayaan ng Diyos na lumaganap yung karahasan, yung kasamaan sa bansang ito? Yan ang pakiramdam mo kung ikaw si Jotham. Now, kung ikaw si Abimelech, anong pakiramdam mo sa verse 22? So kung ikaw si Abimelech, pinapatay mo yung mga kapatid mo, diniceive mo yung mga taga Shechem para maging hari ka nila, pero alam mo na meron Diyos, pero hindi ka hinatulan for 3 years. So maybe, kung ikaw si Abimelech, tumatakbo sa isip mo, you got away with murder, right? Nakatakas ka sa hatol ng Diyos. Kasi kung totoo ang Diyos at matuwid siya, bakit 3 taon pa akong naghari sa lupa na to? Dapat pinarusahan niya na agad ako kung makapangyarihan siya. 3 years na akong reigning, ibig sabihin, tulog yung Diyos. O kaya, nakalampas na ako sa hatol niya. So, yun yung dalawang damdamin na kailangan nating i-consider. Yung damdamin ni Jotham at yung damdamin ni Abimelech. Pero mga kapatid, kailangan nating makita na niloob ng Diyos na maghari si Abimelech for 3 years, hindi dahil nakalampas na si Abimelech sa hatol ng Diyos. Niloob po niya na magkaroon ng 3 taon na paghahari si Abimelech para bigyan sila ng sapat na oras para magsisi. Ample time for the people of Shechem or people of Israel to repent. So hindi nila pwedeng sabihin na abrupt yung hatol ng Diyos sa kanila kasi meron silang sapat na oras para talikuran yung gawa nila eh. At ginawa rin ito ng Diyos, hinayaan niya para bigyan ng hatol si Abimelech. Alam niyo po ba yung kanyang paghahari for 3 years? Hindi po yung blessing from the Lord. That was judgment from the Lord. Di ba ang gusto ni Abimelech siya ang maghari? Gusto niyang mamuno sa mapaniil na paraan, mapanupig na paraan at binigay ng Diyos yung desire ng puso niya. So God granted the desire of Abimelech's heart hindi as a form of blessing but as a form of judgment kay Abimelech. At itong mga binasa natin, napaka mapait po nung mga kaganapan. Pero nawa, mga kapatid, hindi po natin to i-interpret na kawalan ng hustisya ng Diyos. O hindi natin to i-interpret na hatol niya lang sa masama. Makita po natin na mula sa lumang tipan, ang Israel, pagdating po sa bagong tipan, ang anino po niya ng iglesia ni Jesucristo. At noon pa man, nililinis na po ng Diyos ang kanyang iglesia mula sa mga wicked rulers, mula sa mapanupil, mapaniil, karnal na pamumuno. Inaalis po yan ng Diyos sa kanyang iglesia. Na although, doon sa last natin pag-aaral, binigyan ko kayo ng warning na wag mamili tayo ng mamumuno sa iglesia na pasok sa biblical qualification dahil chaos ang mangyayari kung hindi yun ang gagawin natin. But even if magkamali tayo, tapat po ang Diyos. Lilinisin niya pa rin ang iglesia. Aalisin niya pa rin itong unqualified na ruler na ito. At madalas ito nangyayari sa pamamagitan ng masalimuot na paraan. At dyan po natin kukunin yung central na mensahe ng ating pag-aaral. Gagantihan ng Diyos ng matuwid na paghatol ang kasamaan upang dalisayin ang kanyang mga tao. Gagantihan ng Diyos ng matuwid na paghatol ang kasamaan upang dalisayin ang kanyang mga tao. God will repay evil with righteous judgment to purify His people. Ngayon, sa paanong paraan dinadalisay ng Diyos ang kanyang mga tao? Paano niya nililinis ang kanyang iglesia mula sa mga tao, lalong-lalo sa mga namumuno na mapaniil at mapanupil sa kanyang mga tao? Sa 2 paraan po. Una, sa pagpapahintulot ng hidwaang panloob at pangalawa, sa pagpapahintulot ng hidwaang panlabas. So una nating tignan dyan kung paano dinadalisay ng Diyos ang kanyang mga tao mula sa wicked rulers, una sa pagpapahintulot ng hidwaang panloob. Bigyan po natin ng diin dyan yung talata 23 hanggang 45. Niloob po ito ng Diyos, yung kanilang internal chaos, niloob po ng Diyos para sa ikabubuti nila, lalong-lalo ng mga taga-Shechem. Tignan natin yung verse 23. Sabi doon, nagsugo daw ang Diyos ng evil spirit. Pansinin nyo, no? Nagsugo ang Diyos ng masamang espiritu laban kay Abimelech at Shechem. Di ba si Abimelech, siya yung naghahari sa Shechem? Pero ang ginawa ng Diyos, nagpadala daw siya ng conflict between Abimelech and Shechem. So, the people against its leaders. Ayun ang in-employ ng Diyos. Naalala ninyo, di ba?
Nung mga nakaraan, yung mga hukom na niluluklok ng Diyos, 'di ba? Pinapadalhan sila ng spirito, pumapasok yung spirito ng Diyos sa kanila, ini-empower sila, yung tinatawag nating ruach, yung empowerment, 'di ba? Halimbawa si Othniel, dumating sa kanya ang spirito ng Diyos, si Gideon dumating sa kanya ang spirito ng Diyos, at yun yung nagpatapang sa kanila. So, pag gagamitin ng Diyos positively ang isang tao, binibigyan niya ng spirit to strengthen them. Pero dito kay Abimelech, ibang spirito yung pinadala. Hindi to strengthen Abimelech, but to cause chaos between Abimelech and the Shechemites. Ngayon, bakit binigay ito ng Diyos? Bakit hinayaan ng Diyos itong evil spirit na ito? Pinaliwanag po sa verse 24. Sabi dito, ito ay nangyari upang ang karahasan na ginawa sa 70 anak ni Jerubbaal o ni Gideon ay maipaghiganti at ang kanilang dugo ay singilin kay Abimelech na kanilang kapatid na siyang pumatay sa kanila at sa mga lalaki sa Shechem na nagpalakas ng kanyang mga kamay upang patayin ang kanyang mga kapatid. So, sinabi po dito na kaya daw inilaw ng Diyos yung evil spirit between Abimelech against the Shechemites para paghigantihan itong si Abimelech sa mga evil na ginawa niya nung nakaraan. Ngayon, pwede bang sabihin ni Abimelech o ng mga Shechemites, kaya kami nag-away-away dahil kasi sa bad spirit The devil made us do it. Pwede ba niyang sabihin yon? No, hindi pwedeng sisihin yung evil spirit na pinadala ng Diyos dito. Dahil kasalanan po mismo nila ito. Hinahatulan lang sila ng Diyos sa kasalanan nila. So anong naging outcome niyan? Makikita natin sa verse 25, nung pinadala ng Diyos yung evil spirit, nagtalo na po ito. Nagkaroon na ng looting, nagkaroon na ng rebellion yung mga Shechemites against sa hari nila na si Abimelech. Kaya tinambangan siya ng mga lalaki sa Shechem sa tuktok ng mga bundok, kanilang pinagnakawan ng lahat ng dumaan sa daang iyon at ibinalita ito kay Abimelech. So ang ginawa ng mga taga-Shechemites para ipakita ang rebellion nila against Abimelech, lahat po ng dumaan sa bundok, ninakawan nila. Naglooting po sila. Siguro hinarang nila sa daan, pinagkukuha yung kanilang mga produkto, at nakarating po kay Abimelech na ganito yung ginagawa ng mga tao na pinamumunuan niya. Nakarating po ito kay Abimelech. Ngayon, tignan natin sa verse 26, may bagong karakter na pumasok sa narrative. Meron pong bagong tauhan sa salaysay, ang pangalan po niya si Gaal, anak ni Ebed. Itong si Gaal, wala masyadong storya kung saan siya nanggaling, ano yung kanyang background, basta sinabi, galing siya sa ibang lugar, nag-migrate siya, pumunta siya sa Shechem, at napakaganda nung timing nito ni Gaal kasi si Gaal, may desire siya na mamuno din. And, di ba sinabi nila, luck is when preparation meets opportunity. Diba sabi nila? So, kumaga, sa pananaw ng mundo, ang swerte nung pasok ni Gaal. Kasi yung pasok niya, saktong nagre-rebelde na yung mga taga-Shechem kay Abimelech. Oportunidad ito para siya na yung mamuno at manguna sa mga taga-Shechem. Siguro ito si Gaal, pogi, siguro karismatiko, yung kanyang demeanor very respectable, mukha siyang very authoritative. So, ang nangyari, nahikayat itong mga taga-Shechemites, nakuha niya yung loob ng mga taga-Shechem. Di ba naalala niyo yung mga taga-Shechem, very undiscerning sila? Hindi sila tumitingin sa salita ng Panginoon sa pamimili ng mamumuno. Di ba? Once again, undiscerning na naman itong mga taga-Shechem. Sawa na sila dun sa dati nilang manok na si Abimelech. May bago na silang manok ngayon, si Gaal. Again, hindi nila sinipat from the scripture yung qualification ni Gaal. Basta charismatic, basta natipuhan namin yan. Pwede na yan, ikaw na yung bago naming manok. Ayun po yung nangyari. Nakuha ni Gaal yung kanilang loob. At para ma-celebrate itong pagdating ni Gaal sa kanila, pagdating po sa verse 27, lumabas sila ng bukid, nag-harvest sila ng mga grapes, nagkatay sila siguro ng baboy, naglitsyon sila ng manok, gumawa sila ng mga pasta. Siguro talagang pinagpiestahan nila itong si Gaal. Nagpista sila, at alam niyo po saan sila nagpista, saan sila nag-celebrate? Doon po sa templo ng kanilang Diyos-Diyosa na si Baal. So huwag kayong malito, Gaal tsaka Baal. So doon sila nag-celebrate sa mismong loob ng templo ng kanilang
Diyos-Diyosan. Kasi nga, meron na silang bagong paborito ngayon na pwedeng manguna sa bansa nila. Ngayon, pagdating natin ng verse 28, di ba, nandun na sila sa templo na kanilang Diyos-Diyosan at nagsi-celebrate. Nag-iinuman sila dun Kasi kinuha nila yung mga alak, nagiinuman sila dun. Siguro, natabla na ng alcohol itong si Gaal, lumakas yung loob. Di ba, ganun yung mga umiinom, sabi nila, humihiram ka daw ng lakas ng loob sa alak. Siguro, nung naparami na ng inom itong si Gaal, lumakas bigla yung loob niya. Nagsalita siya sa verse 28. Kaharap niya yung mga taga Shechem. Sabi niya, sino ba tong si Abimelech? At sino ba kayo ng mga taga Shechem? Di ba si Abimelech, anak siya ni Jerubbaal, anak siya ni Gideon. Tapos di ba meron siyang parang commander-in-chief niya, parang kanyang general na si Zebul, na tauhan ni Hamor na nasa Shechem. Bakit tayo maglilingkod sa mga yan? So ito yung sinasabi ni Gaal Bine-brainwash niya yung mga taga Shechem para lalong magrebelde kay Abimelech at sa kanya magtiwala. Yun yung ginagawa ni Gaal. Sabi niya, sino ba yung Gideon na yan? At sino ba yung kanyang general na si Zebul? Wala namang kwenta yung mga yan. Sabi niya sa verse 29, sana mapasa ilalim ng aking kamay ang bayan na to. Sabi niya, sana ako na lang ang hari dito. Kasi kung ako ang hari dito, sasabihin ko dyan sa Abimelech na yan, dagdagan mo ang iyong kawal at lumabas ka. So, niyurakan po niya sa harap ng mga taga Shechem, etong kanilang hari. Inislander niya po ng husto para wala nang magtiwala kay Abimelech at sa kanya po magtiwala. Yun po ang ginawa nito ni Gaal. At mga kapatid, maging seryoso po tayo dito sa kasalanan na ito, sa slanderous tang na ito na ginawa ni Gaal. Kasi po, ang paninirang puri, yung panyuyurak, ang slander ho, language po yan ni Satanas. Di ba naalala ninyo sa Garden of Eden? Inislander niya si Yahweh. Sinabi niya kay Eva, ano bang inutos ng Diyos sa inyo? Sabi ni Eva, huwag daw kakainin yung prutas. Sabi niya, kaya lang naman niya ayaw kainin mo yan kasi takot siya na maging katulad mo siya, maging Diyos ka rin. Ayaw niya kasi ng ka-rival. Baka kasi ungusan mo siya Yun ang slander na ginawa ni Satanas kay Eva. So, sinong pinakaunang nag-slander sa scripture? Si Satanas. And every time we commit slander, every time we commit gossip, sinasalita po natin ang mismong lengguwahe ni Satanas. Kaya maging maingat po tayo dyan. Anong sinabi ng James chapter 1:26? Sabi ni Santiago, kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi nagpipigil ng kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ibig sabihin, sinasabi sa atin ni James, sinasabi mo na churchgoer ka, religious ka, active ka sa church. Kung slanderous ang tang mo, niloloko mo sarili mo. Wala kang maloloko dito maliban sa sarili mo. Walang silbi yung religion mo, walang silbi ang churchmanship mo kung slanderous ang tang mo. Hindi ka marunong magpigil ng iyong dila. Yan ang sinasabi ni Santiago. At ito yung ginawa ni Gaal. Inislander niya si Abimelech sa harap ng mga tao ni Abimelech. Hindi lang si Abimelech, pati yung kanyang general na si Zebul. Kaso ito, sa verse 30, si Zebul, kasama nilang nagiinuman. Siguro nga, lasing na to si Gaal kaya hindi niya na napansin na yung kanyang ini-slander kasama pala nila sa lamesa. Itong si Zebul, syempre, siya yung general ni Abimelech Tingin nyo na kanino yung kampi niya? Syempre na kay Abimelech. At nung narinig niya, yung slander ni Gaal kay Abimelech, itong si Zebul, sabi dito sa verse 30, nagningas daw siya sa galit. Syempre nagalit siya. Isip-isip ni Zebul, loko tong si Gaal na to bakit niya niyuyurakan yung aking boss, yung aking hari. Paniniguraduhin ko makakarating to kay Abimelech, kay King Abimelech. At yun nga yung ginawa niya sa verse 31. Sinumbong niya kay Abimelech yung ginawa ni Gaal. Sabi niya, Haring Abimelech, ito si Gaal, niyurakan ka sa harap ng mga tao mo, talagang ini-slander ka para lalo silang magrebelde, siya na yung maging hari. At meron siyang recommendation sa verse 32 to 33. Sabi ni Zebul, dahil nga military leader niya ito si Zebul siya na yung nagbigay ng plano kay Abimelech kung paano niya tatalunin si Gaal. Sabi niya, Haring Abimelech, ganito gawin mo Madaling araw pa lang maghanda na kayo.
pagbukas ng umaga, atakihin nyo na itong mga ito sila Gaal doon sa pintuang bayan, atakihin ninyo. Magandang strategy to kasi kumaga kakagising lang ng mga tao, tapos unprepared pa sila 'di ba? Madaling araw, kakagising lang, unprepared pa. Kung sasalakay ng ganung punto sila Abimelech, sigurado sure win 'yun. Kasi hindi nga prepared sila Gaal. Naalala nyo sila Gideon? 'Di ba? Middle of the night sila umatake habang tulog yung mga Midianita. Tapos ginulat nila sa tunog ng mga trompeta. Kasi may epekto talaga yun Pag malalim yung tulog ng tao, biglang magigising, hindi pa prepared, madali silang talunin. At si Abimelech na anak na Gideon, manang-mana. Ganun nga yung ginawa niya, inatake niya ng umaga pa lang sa verse 34. Ngayon, pagdating natin ng verse 35, makikita natin, madaling araw pa lang, nakaabang na sa bundok sila Abimelech para atakihin sila Gaal. Sabi dun sa verse 35 rather, lumabas si Gaal na anak ni Ebed at tumayo sa pasukan ng pintong bayan. So nandun siya sa gate ng bayan, siguro nakasandal siya habang may hawak na kape. Siguro nagpapaaraw siya para makatanggap siya ng vitamin D. Basta nakatambay siya nung umaga na yon sa pintuang bayan. Kasama niya si Zebul sa gilid niya. Nakatingin siya dun sa bundok kung saan nag-aantay sila Abimelech. Sabi niya dito sa my verse 36, sabi niya, may mga lalaking bumababa mula sa mga tuktok ng bundok. Naaninag ni Gaal na may mga lalaki dun sa bundok. Hindi niya pa alam na sila Abimelech yun Naaninag niya na may lalaki sa bundok. Sabi niya kay Zebul, Zebul, tignan mo, may mga lalaki dun sa bundok Alam niyo anong sabi sa kanya ni Zebul sa verse 36? Sabi niya, ang nakikita mo, mga anino lang ng bundok yan. Hindi yan mga lalaki. Mukha lang anino ng mga lalaki yan, pero mga bundok yan. Pero alam ni Zebul na sila Abimelech yun, di ba? Ginaslight pa niya. Parang mali pa ngayon si Gaal. Siguro sinasabi nito ni Zebul, antok ka pa siguro no? Hindi ka pa naghilamos, hindi pa umiepekto yung kaping iniinom mo. Antok ka lang, hindi yan mga tao, mga puno lang yan, mga bundok lang yan. Maya-maya, habang tinititigan na mas mainam neto ni Gaal, yung bundok, sabi niya sa verse 37, hindi daw siya namamalikmata. Sabi niya, hindi, tignan mo, may mga lalaking bumababa mula sa kalagitnaan ng lupain. So, hindi effective yung gaslighting neto ni Zebul. Sabi niya, hindi, mga tao talaga yan, hindi yan mga punong kahoy Doon na ni-reveal ni Zebul yung kanyang pagbabalat kayo. Sinabi ni Zebul, dito sa verse 38, nang magkagayoy sinabi ni Zebul sa kanya, nasa na ngayon ang iyong bibig na iyong sinasabi, sino si Abimelech upang tayo maglingkod sa kanya? Hindi ba ito ang taong iyong hinamak? Lumabas ka ngayon at lumaban sa kanila. Sabi ni Zebul, tama ka, sila Abimelech yan, pasugod. Ngayon, nasa na yung pangsaslander mo? Patunayan mo yung sinabi mo, natatalunin mo si Abimelech. Diba, ang lakas mo maghamon nung nagiinuman kayo. Patunayan mo yung mga salita mo ngayon. Yan yung sinabi sa kanya ni Zebul. So anong ginawa ni Gaal? Talagang papatunayan niya, sumugod siya Siya yung unang sumugod sa verse 39, nauna siyang sumugod. Pero, nung naglaban-laban na sila Abimelech, kasi sumugod na sila Abimelech dun sa bayan ng Shechem, marami silang napatay na Shechemita, pero nakatakas itong si Gaal. Nakatakas si Gaal, and sa verse 41, napakabagsik ng mga sumunod na nangyari hanggang verse 45 Sinakop ni Abimelech yung bayan, pinatay niya yung mga tao doon, giniba niya yung lungsod, sinabuyan niya ng asin, at nakatakas si Gaal. Basically, nagkatotoo yung paglalaban ng mga taga Shechem at ng kampo ni Abimelech. The people against the government. Ayun yung nangyari dito sa mga Shechemita. So ano makikita natin dito mga kapatid? Niloob po ng Diyos yung kanilang hidwaang panloob. Nagkaroon sila ng internal war. Dahil nga mali yung pagluklok nila sa pamunuan nila. Mali yung pagpili nila sa kanilang magiging hari at meron na naman silang napipisil na isa na namang hari na susunod na si Gaal na hindi naman din pasok sa kwalifikasyon ng Deuteronomio. Pagdating sa kung sino dapat ang manguna sa kanyang mga tao, sa mga tao ng Diyos. Niloob po ito ng Diyos, itong hidwaang na panloob na ito, upang magawad ng pagtutuwid at dalisayin ang kanyang mga tao. Yes, mapait.
Yet, yes, masalimuot. Pero ito yung way ng Panginoon para i-sanctify, i-purify yung mga Shekemita mula sa nakalipas nilang mali. Ito yung paraan niya, bagamat masakit, para turuan yung mga Shekemita. Pagpapakita po niya ito ng pagmamahal sa mga Shekemites. Yes, mali sila. Nagkamali sila sa nakaraan. Pero God in His grace, tinulungan pa rin silang tanggalin ang kanilang pamunuan nang sa ganun ay ma-purify sila, mga tao ng Diyos. Paraan to ng Diyos para tuluan sila sa masakit na paraan. Learning the hard way. But this is grace for them. Sabi ng Hebrews 12 verse 6, binasa natin kanina to, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Kalupunan niya yung mga tao sa Shechem dahil parte ito ng Israel. At hindi pinabayaan ng Diyos ang mga taong ito sa kanilang mali. Bagamat masakit, sila'y nilinis sa matuwid na paraan ng Diyos. Kaya ang hamon sa atin dyan, mga kapatid, matuto tayo sa pagkakamali ng mga taga-Shechem. Matuto tayo sa mali ng mga Shekemita. Maging mahusay tayo sa pamimili ng mamumuno sa iglesia, hindi kagaya nila. Dahil kung hindi, nakita na natin sa salaysay, masalimuot ang disiplina ng Diyos. Magulo ang pangyayari. And I believe we had a fair share ng ganitong experience. At alam po ninyo kung gaano kabigat ito. At nawa, parating tayo ng recovenanting natin sa February 21, magkakaroon tayo ng nomination, magkakaroon tayo ng evaluation. Nawa, bumalik tayo sa salita ng Panginoon. Uulitin ko ang aking punto sa nakalipas na mensahe. Matuto tayo sa halimbawa ng salaysay. Huwag nating ulitin ang mali ng mga taga-Shechem. Maging basihan natin sa pagpili ng mamumuno ang salita ng Panginoon. Hindi lamang yon, hindi lamang yung pagpapahintulot ng Diyos sa hidwaang panloob. Sa pangalawa, pinahintulutan din ng Diyos yung hidwaang panlabas o pagpapahintulot ng hidwaang panlabas. Bigyan nating diin yung mga naiiwan o nalalabing talata 46 hanggang 77. Niloob po ng Diyos na hindi lamang sa loob manatili yung kaguluhan nila. Yung gulo po ay lumabas na, pati sa mga karatig bayan, kumalat na yung gulo na ito. Nagkaroon na po ng public shame. Hindi lang naging internal sa kanila, yung kahihiyan at gulo, lumabas na po sa ibang bayan at yung ibang bayan ay nadamay rin. Masdan natin sa verse 46. Naalala nyo, di ba may mga nakatakas nung umatake sila Abimelech sa Shechem, may mga nakatakas. At nung nabalitaan ni Abimelech na may mga nakatakas, yung iba pa pumunta dun sa tore ng Shechem. Kasi dun sa Shechem, meron dong tower, di ba naalala nyo nung ginawa niya kay Zebad Zalmuna? Winasak niya yung mga tore, si Gideon, winasak niya yung mga tore ni Zebad Zalmuna because the tower ng city represents their refuge. Represents their strength, their defense. And nung umatake itong sila Abimelech sa Shechem, yung mga tao nagtakbuhan sa tore ng Shechem. Doon sila tumungo sa kuta ng bahay ni Elberit. Doon sila pumunta sa tore ni Baal. Isipin ninyo, no? Umatake yung yung inyong mga kaaway, at ang una mong aksyon, pumunta ka doon sa templo ng Diyos-Diyosan mo, believing na ililigtas ka ni Baal. Ganito po yung ginawa ng mga taga-Shechem. Pumunta sila sa tore ni Elberit, ni Baal. Ito yung kanilang naging kanlungan, yung Diyos-Diyosan nila. Pero ito yung ginawa ni Abimelech. Nalaman niya na yung mga taga-Shechem doon pala nagtago. Siguro napatay niya na yung mga nasa lungsod. Sabi niya, teka, parang kulang onti pa lang yung napapatay namin Saan kaya nagtago itong mga to? Nabalitaan niya nandun sa tore. Nagkaroon siya ng bright idea. Ang ginawa niya, sa verse 48, kumuha si Abimelech ng palakol, kumuha siya ng mga kahoy mula sa bundok at pinasan sa likod niya, binigkis niya sa likod niya. Tapos sabi niya sa army niya, kung ano yung ginawa ko, gayahin ninyo. So ganun din ginawa ng mga sundalo ni Abimelech, yung mga tapat sa kanya, kumuha ng kahoy, nilagay sa likod. Pumunta sila sa tore ng Shechem, di ba naalala nyo, doon nga sila nagtatago. Alam niyo po anong ginawa ni Abimelech? Pinalibutan niya po ng kahoy, yung tore. Tapos, sinilaban po niya. Nandito po yan sa talata 49. 50. Kaya pumunta si Abimelech, 49. Bawat isa sa mga tao ay pumutol ng kanya-kanyang bigkis at sumunod kay Abimelech.
Ipinaglalagay nila iyon sa kuta at sinunog ang kuta sa pamamagitan niyon. Kaya't ang lahat ng tao sa tore ng Shechem ay namatay rin na may 1,000 lalaki at babae. So grabe yung ginawa ni Abimelech, no? Nung nagtago yung mga tao sa tore, ginawa niya, giant oven yung ginawa ni Abimelech. Pinalibutan nila ng kahoy, sinilaban, hanggang nasunog sa loob yung mga nandun sa tore ni Baal. Isipin mo, no? Tumakbo ka sa tore ni Baal, believing na ililigtas ka ng Diyos-Diyosan mo. Pero ang nangyari, nasunog ka sa loob. Nasaan ang pagtulong sa iyo ni Baal? Believing na ililigtas ka niya. Ito ang nangyari sa mga taga Shechem. Nasunog sila sa loob ng tore ni Baal. At hindi lamang iyon, umabot na ang kaguluhan sa labas ng Shechem. Umabot ito maging sa karatig na bayan ng Tebes. Siguro may bad blood na ito si Abimelech sa karatig bayan nila na Tebes. Ang ginawa niya, pumunta din siya doon. Nagkampo yung kanyang mga sundalo sa Tebes at sinakop nila ito. At ganoon din, kung ano yung ginawa ng mga taga Shechem, ginawa din ng mga taga Tebes. May tore doon sa Tebes. Doon din pumunta yung mga tao sa kanilang sariling tore ni Baal doon sa Tebes. Doon na naman sila nagtakbuhan at nagtago para iligtas sila ng kanilang Diyos-Diyosan. Pero, anong nangyari? Pinlano neto ni Abimelech na gawin sa mga taga Tebes, sa tore ng Tebes, yung ginawa niya sa tore ng Shechem. Balak niyang sunugin din sila. Gawin ding giant oven itong tore na ito. Pero, nung papalapit na siya sa verse 52, pumunta si Abimelech sa tore at lumaban at lumapit sa pintuan ng tore upang sunugin iyon ng apoy. Siguro nung papalapit na siya sa tore ng Tebes, nakalahanda na yung kahoy, sisilaban niya na lang. Nung palapit na siya, sabi dito sa verse 53, may babae daw doon sa tore. May babaeng nagiintay doon sa tuktok. Nung nakitang papalapit si Abimelech, kumuha ng millstone, yung gilingang bato. Ginawa niya, binagsak niya para tumama sa ulo ni Abimelech. Siguro, nagbubukas pa lang ng posporo o lighter itong si Abimelech para sindihan yung apoy. Pero habang sinisilaban niya, nalaglag na yung bato sa ulo niya. Hindi pinangalanan yung babaeng naglaglag ng bato eh. At nabasag yung bungo nito ni Abimelech. Pero anong ginawa ni Abimelech? Sa verse 54. Di ba, naghihingalo na siya? Ito yung pinaka-proper time na mag-repent siya. Na magsisi siya sa lahat ng ginawa niyang kasalanan. May ilang minuto ka pa para mabuhay. Pagsisihan mo yung kasalanan mo. Pero anong ginawa ni Abimelech? Anong tumakbo sa isip niya sa verse 54? Pride pa rin po ang tumakbo sa isip niya. Sarili pa rin niya ang inisip niya. Sabi niya sa verse 54, nung siya magbagsakan ng bato at mabasag ang kanyang bungo, dali-dali niyang tinawag yung kabataang lalaki niya na nakatagal talaga sa sandata. So yung lalaki niya, yung kabataan niya na in charge sa armory, dali-dali niyang tinawag bago siya mamatay. Sabi niya, oh, bunutin mo ang iyong tabak at patayin mo ako. Inutusan niya yung kanyang sariling sundalo na siya daw yung pumatay sa kanya. Bakit? Baka sabihin tungkol sa akin ng mga tao, isang babae ang pumatay sa kanya. So sinabi ni Abimelech, ikaw, saksakin mo na ako. Kasi ayoko na pag namatay ako, ang magiging kwento, babae lang yung pumatay sa akin. Tandaan niyo sa kultura nila, it is a shame pag napatay ka ng babae at ng bata. It is a shame. Kaya naalala niyo si Jabin, di ba ang pumatay sa kanya si Jael na isang babae? It is a great shame na a mighty warrior katulad ni Jabin napatay, nung habang natutulog siya, napatay siya using a tent peg ng isang babae. Ayaw siguro ni Abimelech na matulad siya sa kahihiyan ni Jabin, na babae ang pumatay kay Jabin. So sabi niya, saksakin mo ko, I don't wanna go down in history na babae ang pumatay sa akin. Ito ang tanong, na-record ba sa the rest of the scripture na ang pumatay kay Abimelech kay lalaki? Sabi dito sa 2 Samuel 11 verse 21, si David ang nagsasalita dito. 2 Samuel 11:21, sino ang pumatay kay Abimelech na anak ni Jerubbaal? So sabi ni David, okay, sinong pumatay kay Abimelech? Here's the answer. Hindi ba isang babae ang naghagis ng isang bato sa ibabaw ng gilingan sa kanya mula sa kuta na ano pat siya'y namatay sa Tebes?
Bakit kayo'y nagpakalapit sa kuta sa kamusabihin ang iyong lingkod na si Uriah na Hiteo ay namatay? So sa memory ni David, sinong pumatay kay Abimelech after years? Yung kanya bang kabataan na sumaksak sa kanya o yung babae? Yung babae. So, mission failed successfully itong si Abimelech. Na-record sa history na hindi siya napatay ng kabataan. Marked with shame ang kanyang pangalan. Naging dishonorable ang kanyang name. Markado siya ng kahihiyan na babae ang pumatay dito sa great king ng Shechem, ng Israel na si Abimelech. At bakit ito nangyari? After all this, bakit ito niloob ng Diyos? Sabi sa verse 56 at 57, nandun yung buod. Sabi, ganon pinagbayad ng Diyos si Abimelech sa kanyang kasamaang ginawa, sa kanyang ama at pagpatay sa kanyang 70 kapatid. So, sinabi sa verse 56, niloob to ng Diyos para pagbayarin si Abimelech sa evil niya. Pero hindi lang si Abimelech. Verse 57, anong sabi? At ang buong kasamaan ng mga lalaki sa Shechem ay ipinataw ng Diyos sa kanilang mga ulo at dumating sa kanila ang sumpa ni Jotam na anak ni Jerubbaal. So para din daw pagbayarin yung Shechem sa mali nila. Naalala ninyo yung sumpa ni Jotam? Yung sa parable ni Jotam, yung sinabi niya sa mga taga Shechem, sabi niya, kung pinili ninyo sa righteous na paraan si Abimelech as your king, magalak kayo. Pero kung unrighteous way ninyo siya pinili, kung hindi biblical ang pagkapili nyo sa kanya, anong warning ni Jotam? Susunugin kayo ni Abimelech at susunugin nyo rin si Abimelech. Itong question ko, nagkatotoo ba yung sumpa ni Jotam? Absolutely. Sinunog ni Abimelech yung mga taga Shechem sa loob ng tore. Yun yung prophecy ni Jotam. Susunugin kayo ng tao na yan. The bramble that catches fire during summer, susunugin niya kayo. Susunugin niya lahat ng puno sa paligid niya. At yun nga yung ginawa ni Abimelech. Pinutol niya yung mga puno, ginatong dun sa tore. At yung mga taga Shechem nagrebelde kay Abimelech. So nagkatotoo itong prophecy ni Jotam dahil sa rebellion, katigasan, dahil sa hindi pagtugon sa paraan ng Panginoon, both ni Abimelech at ng mga taga Shechem. So anong punto natin dito sa second point? Iwasan natin mga kapatid na matupad sa atin ang sumpa ni Jotam. Malinaw ang babala, wag na natin itong ulitin. Tumugon tayo sa babala ng kasulatan sa pagpili ng mamumuno. Nagbabala si Jotam, maging biblical kayo sa pagmimili ng pamumuno. Pag hindi ninyo yan ginawa biblically, chaos, civil war. At yun nga yung nangyari. At same warning applies to us. Kung hindi tayo magiging wise, magiging discerning, magiging biblical sa endeavor na ito, yung sumpa ni Jotam ay malalapat sa atin. At ayoko sanang mangyari ito sa atin. At alam kong ayaw nyo rin itong mangyari sa inyo. Kaya tumugon tayo sa babala. Noong 62 AD, sa bayan ng Pompey, marahil ang ilan sa inyo ay pamilyar. Ngayon, tinatawag na yung lugar na yun na Naples, pero yung ancient name niya ay Pompey. Nagkaroon po doon ng isang malakas na lindol na bunga ng pag-aalboroto ng Mount Vesuvius, isang malaking at aktibong bulkan. At nung pumutok ito, nung AD 62, nagkaroon ng lindol, doon sa bayan ng Pompey, maraming struktura ang nawasak, maraming mamamayan nila yung umalis ng Pompey, pumunta ng ibang bansa kasi natakot sila na baka pumutok uli yung bulkan. Pero, mas marami pong nanatili sa Pompey. Bagamat yung mga eksperto ng panahon nila, I don't believe na may volcanologists o seismologists na ng panahon nila, pero at least may may government sila na nagbabala sa Pompey na kung hindi kayo lilikas, baka ilang years, pumutok uli ito ng mas malakas pa. Pero yung mga tao hindi po nag-alisan sa Pompey. Bakit? Dahil napaka-fertile po ng lupa. Unting panahon lang ay namumunga ito ng mga olibo at mga ubas. So sagana sila sa olive oil and wine. So naging center po ito ng trade, naging sentro ng commerce, naging napakayaman na bansa dahil sa fertile land. At hindi ito maiwan ng mga tao dahil sa kasaganaan na natatamasa nila sa lupa na ito. At lalong-lalo na naniniwala sila na yung Diyos nilang si Jupiter ang magpoprotekta sila sa pagputok ng bulkan. Pero after 17 years, mula nung AD 62, pumutok po uli
yung Mount Vesuvius noong AD 79. At napakalakas nung pagsabog nila na napulbos po lahat ng nakatira doon. At ayon sa pag-aaral, yung muling pagsabog niya after 17 years ay 100 times na mas malakas pa sa atomic bomb na bumagsak sa Hiroshima, Japan. Hindi sila nakinig sa warning noong AD 62. Napuputok uli ito ng mas malakas pa. After 17 years, sumabog uli 100 times, 100,000 times na mas malakas yung pagsabog sa atomic bomb ng Hiroshima. Walang natira sa kanilang lahat. Hanggang ngayon ay pinag-aaralan ng mga eksperto kung paano sila nawasak. Ganon din tayo. Kung hindi tayo maghihid, kung hindi tayo makikinig sa babala ng scripture, kung hindi natin seseryosohin ang bantang ito para sa iglesia, mas matindi, mas pihadong pagkawasak ang nag-aabang sa atin. Kaya maging seryoso tayo dito, mga kapatid. Bilang aplikasyon sa mga bagay na ito, nakita natin kung paano nililinis ng Diyos ang kanyang iglesia, kung paano niya ito dinadalisay, masakit mang paraan. Sa paraan man ng paghihintulot ng hidwaan sa loob, na umaabot pa sa hanggang sa labas. Pero sa kabila ng mga ito, mga kapatid, nawa makita natin na itong panloob at panlabas na hidwaan, kinakasangkapan rin ito ng Diyos upang dalisayin niya tayo. Kagaya ng napag-aralan natin sa Sunday School. Ini-employ ito ng Diyos para sa sanctification ng kanyang iglesia. Madalas nagsisimula ito sa loob. A little slander here, a little gossip there. Hanggang lumala ng lumala, magkaroon na ng strife and grudges against each other. Hanggang sumangaw ito publicly. Masalimuot man ito, mga kapatid, ngunit patunay pa rin ito na hindi pabayaan Diyos sa kanyang iglesia. Dahil dinadalisay niya ito through fire. Maaring pabayaan na lamang ng Diyos ang kanyang lokal na iglesia sa kanilang kasalanan. Pabayaan sila sa kanilang kahibangan. Pabayaan sila sa kanilang pangyuyurak. Pero hindi ito niloloob ng Diyos para sa ikasasama nila. Ito'y para sa ikabubuti natin ng mga membro ng lokal na iglesia. Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 10 to 11, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. At naranasan natin ito, mga kapatid, sa mga nakalipas na panahon, kung paano tayo nilinis ng Diyos sa ating mga naging kasalanan. At pinanatili tayo ngayon na nagkakatipon at sumasamba sa Diyos. At maging sa kanya-kanya nating paglakad, mga mananampalataya, ay ganito rin. Binibigay din ng Diyos ang mga pagtutuwid at pagsusubok na ito upang dalisayan ang ating paglakad sa pananampalataya, upang lalo tayong maging ayon at kawangis ng kanyang anak na si Jesucristo. Si Sarah Edward, ang asawa ni Jonathan Edward, the Puritan, nung namatay ang kanyang asawa sa funeral service ni Jonathan Edward, sinabi ito ni Sarah Edward, sabi niya, "What shall I say? A holy and good God has covered us with a dark cloud. Oh, that we may kiss the rod and lay our hands on our mouths. The Lord has done it." So in viewing itong mabibigat na pagsusubok na ito ng Diyos, sinabi ni Sarah Edwards, "Oh, may we kiss the rod." Sinabi nito ni Martin Luther sa kanyang hymno, "May we kiss the rod that smites us." Nawa matuto tayong halikan ang pamalo na pinanghahataw sa atin ng Diyos, pagkat ito yung pamalo na ginagamit niya upang tayo'y matuwid. Nawa matuto tayo, mga kapatid, na halikan ang pamalo na pinanghahataw sa atin ng Diyos dahil ito'y para sa ating ikabubuti. Nawa makita rin natin na hindi kinukonsinti ng Diyos ang kasalanan sa kalagitnaan ng kanyang mga tao. Ang Diyos, hindi niya po kaya ni tignan ang kasalanan at lalong-lalo hindi niya ito matitiis sa kalipunan ng kanyang mga tao. Ibig sabihin niyan, wala rin tayong karapatang konsintihin ang kasalanan. Wala tayong karapatang tanggapin ang kasalanan pagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay kailanmay hindi makukonsinti ito. Ibig sabihin din yan, mga kapatid, napansin natin, nung nagbigay ng sumpa si Jotam, umabot pa ang 3 taon na naghari si Abimelech. Makikita din natin dyan na maaaring hindi agaran ang hatol ng Diyos sa mga masasama.
Maaring gusto natin na agaran na panagutin. Agarang maputol ang kanyang kasamaan. Pero maaring hindi yan ang kalooban ng Diyos. Maaring ang kalooban niya tumagal pa ng mga taon. Ma-establish pa ang kasamaan. Pero isang sigurado natin, hindi niya ito makukonsinti habang buhay. Ito'y hahatulan niya righteously. At kailanman, hindi makukonsinti ni Hesukristo ang kasalanan. Hindi niya makukonsinti ito sa kalagitnaan ng kanyang mga tao. Lalong-lalo sa kanyang iglesia, pagkat siya ang ulo nito. Sabi sa Colossians chapter 1 verse 18, Christ is the head of the body, the church, so that in everything He might be preeminent. Siya ang ulo ng iglesia, hindi niya hahayaan ang kanyang katawan na mamuhay sa kasalanan pagkat siya ang nire-representa nito. Sabi pa sa Ephesians chapter 5, 25 to 27, that Christ might sanctify her, cleansing her by the washing of water with the word. Ito ang mithiin, ang atikain ni Hesukristo sa kanyang iglesia. Ang madalisay sila minsan sa paraang mahapde, minsan sa paraang magulo, at tila ba masakit sa ating panlasa. At nawa makita din natin, mga kapatid, sa salaysay na nakita natin sa Kabanata Siyam, na anuman ang mangyayaring kaguluhan, anumang pagsusubok, ang Diyos ay laging mananagumpay. Diyos ang laging mananaig sa kanyang mga tao. Ayan ang pinangako ni Hesukristo sa aklat ng Mateo, Kabanata 16, talata 18, Matthew 16 verses 18, sabi ni Hesukristo, sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. So sinabi ni Hesukristo, the gates of hell shall not prevail against the church. Isipin nyo pintuan pa lang ng hell. Hindi na daw mananaig laban sa church. How much more yung kanyang infantry? How much more yung army ng Hades? Kung yung pintuan pa lang hindi kayang manaig laban sa iglesia, lalong-lalo ang sandatahan ni Satanas. Pangako ito ni Hesukristo at mananatili ito sa iglesia habang buhay. The church shall never perish, her dear Lord to defend, to guide, sustain, and cherish is with her to the end. Though there be those that hate her and false sons in her pale, against or for foe or traitor, she ever shall prevail. At bilang paghimok sa mga wala pa kay Hesukristo, wala pa sa pananampalataya, kung wala ka pa kay Kristo, hindi mo pa nilalapat ang iyong pananampalataya sa Kanya, wala kang pinagkaiba dun sa mga tao ng Shechem at Tebes na nagtaguan dun sa tore ni Baal. Maaaring hindi si Baal ang ginudiyos mo ngayon. Maaaring may tore ka na pinagkakatiwalaan at dun ka nanganganlo ngayon. Maaaring ito yung sarili mong paggawa ng mabuti, pagiging relihiyoso mo, comfort mo sa buhay. Ano man yan tore mo na yan, kung hindi si Jesus ang toring sinasakluban mo, matutulad ang kinahinatnan ng mga taga Shechem at taga Tebes sa iyo. Ipanggagatong ka rin. Ang kapalaran nila ay magiging kapalaran mo, ikay susunugin sa loob ng toring pinagkakatiwalaan mo. Bukas ang langit ngayon at inaanyayahan kang tumahan sa nag-iisang ligtas na tore. Sa toring magliligtas sa buhay mo, si Hesukristo. Sabi sa Kawikaan, Kabanata 18, talata 10, Proverbs 18 verse 10, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into Him and they are saved. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na tore. Tinatakbuhan ito ng matuwid at sila'y naliligtas. May paaniyaya sa iyo ngayon na tumakbo ka sa nag-iisang tore na nagliligtas ng kaluluwa mo. Kung saan malayo ka sa pagkasunog. Maliligtas ka sa nag-aamba na kaguluhan at kamatayan. Ito si Hesukristo. Isanin mo ang pagtitiwala mo sa lahat ng bagay at manampalataya sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Tayo manalangin. O Diyos, tulungan niyo po kami na ilapat ang mga mensaheng ito sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na lumakad ayon sa iyong salita. Sa iyo kami nananampalataya sa mga bagay na ito, O Diyos, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ilang huling awitin. Awitin po natin ang saligan ng iglesia. Lahat ay ito meron.
Manalangin po tayo. Aming Panginoon, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa mga mensahe nyo na inatid sa amin para sa umagang ito. Salamat sa tao na ginamit po ninyo upang malinaw at klaro maipayag niyo pong mga salita. Dinadalangin po namin na mangusap nawa ito sa bawat sa po sa amin. Makita namin, Panginoon, ang inyo pong ang kamay ninyo, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon, na aming pinagdadaanan bilang iglesia, bilang mga mananampalataya. Nawa i-apply namin to, Panginoon. Tulungan niyo nga po kami, ipong banal na Espiritu, upang mailakad namin ang mga salita ninyo sa aming mga buhay. At sa inyo pong biyaya rin, Panginoon, ay kami makapagpatuloy. At makita namin, Panginoon, inyo pong kabutihan, kagandahang loob sa lahat. Panginoon, di kami marapat, Panginoon, sa lahat ng inyo pong awa at biyaya sa amin. Kung kami, Panginoon o Diyos, ay mapabilang sa inyo pong panig, kami po'y kayo lamang po ang niluluwalhati namin at pinapupurihan. At mangusap din nawa ito, Panginoon, sa mga tao na wala pa sa inyo, Panginoon, ang sinasapit, Panginoon o Diyos, ay tunay na kabigatan ng inyong pong kamay. At nawa sa inyo pong habag lamang at biyaya, Panginoon, ay mailipat sila sa inyo pong kaharian. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dinadalangin, nihiling. Amen.